Iba't ibang bansa, meron ding iba't ibang paboritong manok. Ngayon pag-uusapan natin ang top 6 na pinakamasarap na karne ng manok sa buong mundo. Research po ito sa mga nasagap ko online. Magsisimula tayo sa ating top 6. Ito ang tinatawag na Cornish Cross or Cub 500 Broiler, o mas kilala sa tawag na 45 days old chickens. Kahit ang breed na to ay developed para sa commercial production, meron din po itong masarap na lasa. Mas sumasarap daw yung lasa nito kapag organic halos yung pinapakain dito, at kapag hinayaan siya sa normal niyang paglaki. Na-harvest ang mga broiler ngayon sa 26 days hanggang 28 days kasi kapag lumampas pa, malulugi na yung farmer. Yung mga na-harvest naman 35 days to 45 days, yun ang tinatawag na big birds sa mga poultry farms. Karamihan sa mga big birds ngayon ay nakikita nyo sa Chokes to Go. Kaya napapansin nyo, malalaki yung mga manok nila, big birds tawag doon. Naging huli ito sa listahan natin, top 6, dahil pinilit yung paglaki nito. Siguro kapag naging 2 to 3 months yung pag-harvest nito, may pag-asa pa na maging number 2 ito or number 3. Pero sa lakas nitong tumuka, siguro malulugi din tayo pag pinaabot nyo ng 4 months. Proceed tayo sa ating top 5. Ito yung pinakasikat na manok dati na dayuhan na tinatawag na kaber. Ang manok na ito ay kabilang sa broiler chicken from Cub Vantres and Hendrix Genetics. Kilala din ito sa tawag na colored broiler chicken. Yung kinaganda nito, masarap na yung karne niya, fast grower pa siya. Marami ding nagaganahan mag-alaga nito dahil malaman yung karne nito. Madaling alagaan at maganda din po yung resistensya. Sabi ng iba, kapag pinakain mo ito ng organic feeds, halos kasing lasa niya na yung native chicken. Proceed tayo sa ating top 4. Walang iba kundi ang Debris. Kung inaakala nyo, Debris ang pinakamasarap na manok sa buong mundo, baka maitanong natin sila, Debris lang ba ang nakain yung manok? Ang Debris ay puting manok na may blue na paa. Ang manok na to ay fast grower. Kaya nitong tumimbang ng 5 to 7 pounds sa 20 weeks. Pero hindi lang masyadong malaman ang manok na to. Pero ang karne, very tender and flavorful. Ang top 3 natin, Orpington. Ang masarap na Orpington ay meron dalawang klase, yung blue at saka yung buff Orpington. Ibig sabihin yung nagsasabi na ang Debris ang pinakamasarap na manok sa buong mundo, hindi pa nakakain ng Orpington at top 2 and top 1 natin. Ang mga manok na to ay parang bolang ginto at malalaki. Ang Orpington din ay isang pure breed na malakas mangitlog. Soft and tender naman yung karne nito. Malaman ang manok na ito at friendly, kaya maraming Americans yung mga nag-aalaga nito. Yung problema dito sa Pilipinas, may kamahalan na yung presyo nito, pati yung Debris. Sa top 2 naman tayo, ito yung tinatawag na Beijing U or Beijing Fatty. Hindi popular yung breed na to. Isa itong ancient breed na galing pa or originated sa Qing Dynasty sa Beijing. Kilala din ito sa tawag na Royal Chickens. Ang manok na to ay merong high quality na karne at itlog. Meron itong malabuhok sa ulo at meron itong balbas pati medya sa paa. Malambot at madaling lutuin ang manok na to dahil sa ganda ng karne. Dito sa Pilipinas, meron nag-aalaga nito, lalong-lalo na sa Laguna at Batangas. At sa lahat ng ibabanggit natin ngayon, ang Beijing U din ang may pinakamatamis na karne. Proceed tayo sa top 1. Siyempre, wala itong pabor-pabor, pero mahalin ang sariling atin. Pero, based din ito sa research. Dahil si Manny Pacquiao, kapag nagpapakondisyon siya, kumakain siya ng tinolang manok. At hindi perpekto ang tinola pag mali ang manok na niloto. Dapat talaga native chickens. Or mas kilala sa tawag na Philippine native chicken. Maraming klase ng native chicken. Merong darag, banaba, bulinaw, huluwanon, parawakan, at marami pang crossbreeds ng native chickens. Masarap kasi ang pinalalabas na karne ng native chickens. Yung tipong hindi mo na kailangan ng food coloring para maging yellow yung sabaw. Maraming mga foreigners din ang kumakain nito dahil masarap talaga yung karne, lalong-lalo na kapag lutong tinola. Siksik ang laman nito, matamis at masarap talaga. Ginutom ata ako sa topic natin ngayon. Talagang mapapatumba ako ng native chicken bukas. Kayo, anong chicken breeds ang pinakamasarap para sa inyo?
Kung sa atin lang sa panglasa at sa abot kayang presyo, doon tayo sa native chickens. Lalong-lalo na maraming available nito sa lugar natin. Sana'y may mga natutunan kayo sa video natin ngayon. God bless mga ka-native. Ingat po!